Yan mga bro, meron tayong troubleshoot dito na MIUI. Pag kinakabi ang manibela ay namamatay ang makina dahil sumasabog ang kanyang fuse. Pag kinabig mo sa kaliwa yung manibela, yan, dito natin yan nahanapin. Sigurado dito lang yan sa lugar na to, kasi pag kinabig yung manibela sa kalang nawawala ng supply, ibig sabihin mo pumuputok ang fuse. Meron itong pag kinabig ang manibela ay meron itong sumasayad sa body na live. Kaya ito ang nangyayari sa kanya. Ayan, tanggal na natin muna yung kanyang headlight. Grounded. Yan, dito siya naiipit. Masyadong hatak, wala man nilang allowance sa halos. Dapat ito may allowance para masyadong masikip, hindi nakakalaro yung kanyang wiring. Yan, hanapin natin dito, i-check natin mabuti kung alin pa dito yung grounded. Yan, nasusugatan yung kanyang wiring dahil sa kaiikot ng manibela. Kaya yun yung nangyayari. Yan. Wala nang ibang pwedeng pagbintangan kundi dito lang talaga sa lugar na to. Ito yung nasasakal pagka siya ay pinihit ang manibela. Ayan. Nilagyan natin siya ng fuse kanina dahil putok yung fuse sa buguli. Kaya sigurado ito ay mayroong sumasayad na live sa body ground. Yan. Talaga mangyayari ang pagkaganyan ng medyo biyakan natin para makita natin kung may na-damage dito sa banda rito. Yan. Kumano ng kaliwa. Ito confused. Gubitin natin itong lugar na to. Yan. Nagubit na. Ngayon natin. Sana walang nadamage dito sa lugar na to. Yan.
Meron tayong pants. Na. Yan. Doon yung ating kumpare sa kabila. Sa akin yung pinapagawa pero pinag-DIY ko na lang siya. Dahil preno lang naman ang diferensya sa kanya. Yan. Kailangan matuto rin siya. Para hindi palaging sa akin napagawa. Okay. Muna tayo ng tape. Guys. Nahanap muna tayo ng ating tape. Dami itong tape na binili ko. Yan, tinago ko muna at medyo parang nauubos. Pag ako'y bumili yung talagang wholesale. Yan. Susubukan muna ulit natin na kabitan ng bagong fuse. Pag wala nang sumabog, ibig sabihin wala na siyang grounded. Yan, ligyan muna natin siya ulit ng fuse. Pero hindi tayo magpapalit ng bagong fuse kasi kung sumabog ulit, kailangan ilalagyan mo lang siya ng 3 hibla na wire para hindi sayang yung fuse. Okay. Yan, nakakabig ulit natin ng kaliwa dahil pag kaliwa sumasabog eh. Yan, testingin natin kung nakakabog pa. Walang sumabog. Yan, kanina pag kinabig ko ng kaliwa yan ay sabog ang fuse. Yan. Hanap pa tayo ng ibang kung mayroon pa. Double check natin kung mayroon pang lumalapat. Okay. Kailangan double check muna natin mabuti ito bago natin siya i-final. Ayan, kabig naman kanan. Hindi pa rin siya namamatay. Ayan, kaliwa ulit. Wala na. Yan ang buhay ng mekaniko. Kahit mainit. Medyo nangitim na ako.
Binilhan ako ng payong. Meron na akong tent ngayon. Naawa sila sa akin. May nag-donate ng payong. May nag-donate ng payong. Meron na tayong gagamiting tent para tayo hindi naiinitan. Yan. Natay na gamit. Ako may ginagawa ng electric fan, bigla itong dumating. Hindi ko na natapos yung aking video ng electric fan. Hindi ko alam kung ano nangyari sa video ko. I-check ko na lang bukas yun. Bukas ko na lang itutuloy yun. Medyo nakakapagod na. Yan. Tape natin. Hindi siya pwedeng i-tape ng dire-diretso. Medyo gipit ang paglalagyan. Kaya putol-putol lang ilalagay natin. Yan. Medyo mahigpit ang pagtira para siguradong silyado. Kailangan hindi ito mapapasukan ng tubig. Yung ating binuksan kanina. Yan ang nagsisira ng wire pag napasukan ng tubig ang harness. Yan. Kailangan laging safe ang wiring mo para tumagal. Pag napasukan ng tubig yan, nagpuputol-putol ang wiring sa loob niyan. Mamaya i-cable tie na natin ito para hindi na kumikis-kis sa bakal. Yan. Kailangan medyo matyaga lang sa pag natali. Okay. Yan, cable tie natin para hindi siya nagagasgas sa bakal. Yan. Pag bumili tayo ng cable tie, laging isang plastic na malaki yan. Kailangan kasi sa mga wiring na naka-cable tie. Huwag magtitipid. Mura lang ang cable tie. Yan. Testing kung nalagang okay. Dagdagan pa natin. Para hindi na makagalaw. Ano yung testing sa kabig? Yan. Yan. Binusina pa. Yan. Sige na. Double check. One more time. Yan, isa pa. Yan. Ito do.
Yan. Yan. Okay. Itong motor na ito, wala itong tigil, araw-araw itong tumatakbo. Dahil ito ay parcel ang mga dala. Yan. Talagang madaling bibigay ang mga ano ito. Wala itong pahinga. Yan. Naka-advance eh. Nakakapit yung hayop na eh. Delikado, napansin ko nila eh. Balik natin yung kanyang ulo. Biglang git-git ang bata, mas lumukot mo. Paman na tayo ng ano, shrinkable. Kasi meron itong part na naka-shrinkable, walang sakit. Hanapin muna natin sa shrinkable natin. Nasa loob yun. Ayan, nakakuha na tayo. Shrinkable ang ginagamit natin sa mga ganito kasi ito hindi bumibigay. Hindi bumibitaw. Yan, pinaso na shrinkable. Ngayon inalpak na. Ayan na. Okay. Medyo matrabaho ang mga ano nito pagbalik. Ang tornilyo nito mapakahirap ibalik minsan. Okay. Yan. Ang kanyang mini driving light. Napakahirap nitong ibalik eh, mga ganito. Ito yung mga modified lang na nilagay na to. Hindi naman talaga ito dito. Ayan. Medyo lagyan lahat ng ating parihin. Wala na yung ano. Nililinis yan eh. Yun, may dumating na ano tayo. Nangihiram ng cooler. Yung lagayan diba na tayo meeting? Oo. Sa Sigunyan? Sigunyan? Oo. Bandaw na na. Dito mismo sa may dito? Wala ka na. Akin ang mismo? Oo. Malapit na tayo matapos. Natanggal? Tapusin muna natin ito bago sa natin bigyan ng hinihiram ito.
Ito ng trabaho. Ito ko yung natatapos agad. Ano? Naiwan yung pinuputol mo yung trabaho mo. Hindi, yung ano lang. Medyo hintay mo na siya. Yung yun lang naman. May kinakabit. Yan. Iba yung gear na. Nga paliwanag niya yung ganyan kinamasin shop. May mali. Yan. Bandang huli dinala din sa atin yung kanyang maling pinagawa. Tutulak. Yan. Hindi may tulak ko balik eh. May mga mahilig mag-DIY na mga bata. Ay. Yan, turuan ko naman ito mga ito kung may maling gawa. Pag bearing yun, nainitin mo. Hindi, ano lang. Mahirap yung pinagdadamot yung kalaman. Ang mabuno. Ang puller ko kasi pang ano. Yan, habang kagawa tayo, kausap tayo. Mali nga yung ganyang pinagawa. Hindi yan makakatiis ay dadalhin din sa akin yan. Pagkatapos itong ginagawa ko. Ng mga buller. Nawala yung mga piyesa niya. Ilang naman kasi baliktad. Parang ano, nasobrahan kasi di ba pinamasin ko? Kasi nagpapalit ako ng integral. Mali pa kalagay yun. Yan lang. Pag nilalagay mo sa crankcase, di ba may ano yun, nakapasok na mabuti, di malagay yung ano, kadena, nasabi. Yan. Tapos dito ay 4 na tornilyo na lang, 4 na lang ay pin screw. Ang kakabit natin sa bandang itaas. Ano muna yung sukat na ako nila. At yun naman sa pagmuha. Tama ka rin. Tama ka? Yan. Ano nang pari ang nababalik. Hindi maganda. Wala ako nun. Ano na dapat? Taas na tayo. Hindi naman talaga yung pinaka-bearing. Hindi yung pinaka-bearing. Yung sa, di ba bearing? Gear niya ang ano. Yan. Natin tayo matapos. Hindi mo natanggal? Hindi, may Nakakakarba ng ating gahintay dito. Tingnan natin kung obra yung ating bumper ram. Hindi lang na nag-ano to eh. Alam ko talaga ito binalik talaga sa akin. Mabalik ito sa akin at akin magagawa ito. Ayan guys. Dalawang tornilyo na lang. Tapos na tayo. Kasi pag inano ko, Ganyan lang mag-troubleshoot. Hindi yung dami pang agawin. Kaya ang ipin-point mo agad kung nasa yung sira. Yan, tanungin mo kung anong nangyari sa driver nito para kay hindi nawawala kung saan ka mag-troubleshoot. pag kinaliwa mo, Parang doktor rin lang tayo niyan. hindi. Pag kinaliwa mo, Yan. napapag-impute. Ano pag kinaliwa? Kinaliwan mo siya, Testing ulit. napapag-impute. Ano po yung Testing, testing. Ginusuti yung wife niya. Dumating yung mayari. Ayun na po tayo. Ayun, nasasakal dito. Dumating na yung mayari niya. Sabi ko na kasi pag ganun, biglang nawala eh. Hindi kinuha ko pa sa malayo. Nawala. Patay agad eh. Inayakan ko ng ibang motor para may deliver niya yung kanyang mga parcel. Dito rin di ba? Halos walang alawan na Ayan. yung wife. Kaya gulat ako, naghanap ko pag ganun kayo. Pag kinaliwa mo siya, Thank you guys sa panonood. patay. Ayan. Tapos na tayo dito. Tapos na naman sana ang deliver. Hinapos ako ng tapos. Tingnan natin kung talagang hindi na mamamatay. Okay? Naka yun. Ayan, okay na yan. Ayos na nga. Oh, kumikindat-kindat pa yung ilaw. Thank you guys. Okay, tama na yan.